Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakakita ka na ba ng ibon na kakatu? Kahit sinong makakita ng ibon na ito ay siguradong matutuwa sa ganda ng kanilang balahibo. Ang cute kasi ng kanilang ulo habang kumakampay-kampay. Maski ang mga ingay na ginagawa ng mga ibon na ito ay nakakatuwang pakinggan. Kaya naman sa video na ito, aalamin natin ang 6 na bagay na maaaring hindi mo alam tungkol sa kakatu para mas lalong kagiliwan mo ang ibon na ito. Fact number 1. Alam mo bang maraming uri ang kakatu? Sa buong mundo, mayroong 44 species ng kakatu na pwede mong pagpilian. May kita ang kanilang populasyon sa mga gubat ng Pilipinas, Indonesia, Papua New Guinea at Australia. Isa sa pinakasikat na uri nito ay ang umbrella kakatu. Tinawag itong umbrella kakatu dahil meron itong balahibo sa ulo na palaging nakataas gaya ng sa payong. Sa buong pamilya ng kakatu, ito ang pinakamaliit at pinaka-cute. Sila ang tinatawag na kakatil. Marahil ay ilang beses ka nang nakita ng ibon na ito dahil ito ang pinakamadalas ibenta sa mga pet shop. Ito rin ang pinakamura. Sa halagang 2,000 pesos, pwede ka nang bumili ng sarili mong kakatil. Meron ding mga sulfur-crested kakatu na sumikat dahil sa kulay dilaw nitong balahibo sa ulo. Isa rin ito sa madalas alagaan ng mga bird keeper dahil sa nakakatuwa nitong personality. Dapat mo ring makilala ang lahi ng mga pink kakatu. Para sa akin, ito ang may pinakamagandang balahibo. Kulay rosas ang kanilang balahibo sa ulo at pati ang kanilang pakpak ay kulay rosas din. Ito ang pinakamahal na species ng kakatu na binibenta sa pet shop dahil umaabot ng 250,000 ang bentahan nito sa Pinas. Pero, alam mo ba na hindi lahat ng kakatu ay kulay puti? May mangilan-ngilan kasing lahi ng kakatu ang may itim na balahibo. Ang halimbawa nito ay ang yellow-tailed kakatu na matatagpuan sa Australia. Meron itong dilaw na balahibo sa ulo. Kung ang iba ay may dilaw sa ulo, ito naman ang may pulang balahibo sa ulo. Ito ang tinatawag na ganggang kakatu. Tanging mga lalaking ganggang kakatu lang ang may kulay pula sa ulo, habang ang mga babae, simple lang ang kulay. Sa lahat ng mga kakatu, ito ang may pinakamaraming populasyon. Dito sa Australia, nagkalat ang grupo o ang flock ng mga gala kakatu. Mapapansin mo kung gaano sila karami, lalo na kung sama-sama silang lumilipad. Eto, nakita mo na ba ang pinakamalaking kakatu sa buong mundo? Ang tawag rito ay palm kakatu at sila ang largest kakatu. May haba ito na 2 feet at tumitimbang ng 1.2 kilograms. Madali mo itong maikilala dahil sa itim nitong kulay sa katawan at napakahabang balahibo sa ulo na palaging nakatayo. Habang ang kanilang pisngi naman ay kulay pula. Fact number 2. Alam mo ba na maingay ang mga kakatu? Maraming tao ang gustong mag-alaga ng ibon na ito, pero ang hindi nila alam, makabasag tenga ang hiyaw ng kakatu. Ugali ng ibon na ito ang gumawa ng tunog sa tuwing nababagot at wala silang mapaglibangan. Kung minsan, tumitili ang mga kakatu para makuha nila ang atensyon ng kanilang amo. Kung hindi mo lang alam, likas sa mga kakatu ang gumawa ng ingay dahil ito ang kanilang komunikasyon. Ito rin ang kanilang paraan upang siguraduhin walang mahihiwalay na miyembro sa kanilang grupo. Madalas ang mga nag-iingay na kakatu ay ang mga lalaki. Gumagawa kasi ng ingay ang mga lalaki upang kuhanin ang atensyon ng kanilang nililigawang babae. Ang sinumang lalaki na may pinakamagaling kumanta ay ang pinakagwapo sa mga babaeng kakatu. Kung minsan, hindi sapat ang gumawa ng ingay, pati kasi ang pagsayaw ay ginagawa ng mga ibon na ito. Para sa akin, ang pagsayaw ng mga kakatu ang isa sa pinaka-nakakaaliw nilang personality. Palatandaan nito kung gaano katalino ang mga kakatu. Oo nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating video, don't forget to click the like button. Maraming salamat!
Fact number 3. Marunong magsalita ang mga kakatu. Ang mga kakatu ay kabilang sa pamilya ng parot, kaya gaya ng ibang parot, may kakayahan din itong magsalita. Ilang beses nang nakunan sa video ang kanilang talento. Ayon sa mga scientist na sumusuri sa pamilya ng kakatu, ang ibon na ito ay may kakayahang makapagsalita ng halos 20 words. Nakapagsasalita ang mga kakatu dahil sa istruktura ng kanilang lalamunan na nakahawig sa lalamunan ng mga tao. Kahit kaya nilang magsalita, hindi naman nila naiintindihan ang kahulugan ng kanilang sinasabi. Ginagaya lang kasi nito kung ano ang kanilang naririnig sa mga tao. Ang panggagaya sa kanilang naririnig ang isang paraan ng kanilang komunikasyon. Maski ang kahol ng aso, kayang-kaya nitong gayahin. Fact number 4. Alam mo ba na marunong magtambol ang mga kakatu? Dito sa bansang Papua New Guinea, ilang beses nang namataan ang palm kakatu na nagtatambol. Gumagamit ito ng iba't ibang matigas na bagay para ipukpok sa kahoy. Nainiwala ang mga siyentipiko na ginagawa ito ng mga kakatu upang makatawag ng atensyon sa kanilang nililigawan. Ang bawat tunog na ginagawa ng kanilang pukpok ay parang musika sa kanilang tenga. Kung sino ang lalaking mas mahusay pumukpok ng kahoy, iyon ang mas nagugustuhan ng mga babaeng kakatu. Kakaiba ang ganitong katangian ng ibon dahil sila lamang ang hayop na nakitaan ng hilig sa pagdadrum. Maaaring isa itong evolutionary trait kung bakit mahusay sa musika ang mga ibon na parot. Fact number 5. Alam mo ba na mahaba ang buhay ng mga kakatu? Totoo po yan. Ang mga kakatu ay umaabot sa edad na 80. Gaya na lamang ng parot na pinangalan ng Cookie sa Brookfield Zoo, Chicago. Nag-celebrate ng ika-81 kaarawan si Cookie. Ayon sa kanilang record, ipinanganak si Cookie noon pang 1934, panahon ni Manuel L. Quezon bilang presidente sa Pilipinas. Kaya kapag meron kang ganitong alagang parot, marahil ay baka mas mahaba pa ang buhay nito kaysa sayo. Fact number 6. Merong native na kakatu sa Pilipinas. Kung tutungo tayo sa Palawan, dito mo matatagpuan ang Philippine kakatu. Isa ito sa pinakamagandang ibon na matatagpuan sa ating bansa. Tinatawag itong katala ng mga lokal na residente. Kakaiba ito sa lahat ng kakatu dahil sila lamang ang may puting balahibo habang may kulay pula sa kanilang buntot. Kaya naman tinawag rin itong red-vented kakatu. Sa kasamaang palad, ang mga Philippine kakatu ay nanganganib ng maubos. Ayon sa IUCN, ang Philippine kakatu ay may status na critically endangered. Napag-alaman ng mga eksperto na meron na lamang 1,000 individual ang natitirang namumuhay sa gubat ng Palawan. Bukod pa dyan, marami pang uri ng kakatu ang nasa bingit ng pagkaubos. Gaya na lamang ng citron-crested kakatu, yellow-crested kakatu, at salmon-crested kakatu. Madalas kasi sa mga kakatu ay hinuhuli ng mga hunter upang ibenta sa exotic pet trade. Maraming kasing tao ang gustong mag-alaga nito, kaya upang makamura, ibinibenta nila ito sa illegal na paraan. Kaya naman kung totoong may malasakit ka sa mga ibon na ito, sana ay huwag mong suportahan ang illegal na bentahan nito para lang magkaroon ka ng sarili mong pet kakatu. Madalas sa mga kakatu na binibenta sa marketplace ay merong sakit o hindi naman kaya ay puno na ng stress. Kaya kapag inuwi mo ito sa inyong bahay, maaaring mamatay lang ito sa iyong pangangalaga. Kaya naman kung love mo talaga ang lahi ng mga kakatu, mas gugustuhin mo na lang maging malaya ito sa gubat. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Jello Study First. Hello rin kay Marvy Rosero. What's up kay Stephen A. Padua. Shoutout ulit kay Sebastian Destor, Annie Rose Albert at Andre John Sultan, Sky Christoph Patula at kay Tito RG, Thaddeus Mateo at Brianna Bliss Montealto, at kay Vien Bautista.
Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on my next video. Bye-bye! Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!